Pinabulaan na ng mga miyembro ng Pastoral Ministry ng KOJC ang mga malisyosong paratang kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Punto ng mga ito, kung sila ay nakararanas ng pang-aabuso, sana'y nagsumbong o lumapit na sila sa libo-libong otoridad na nasa KOJC compound sa loob ng 16 na araw. Ang buong detalye mula kay Jean Domingo. Labing-anim na araw tumagal ang tinaguriang KOJC Siege. Dito sinakop ng otoridad ang buong KOJC compound. Kung totoong may inabuso, kung totoo mang merong na-rape, kung totoo mang may pananamantala sa karapatang pantao, bakit wala ni isa mang miyembro ng pastoral ministry o misyonaryo ang nagreklamo? Bagkus ay lahat ay handang mabuwis ng buhay upang ipagtanggol ang taong pilit na niyuyurakan ng pagkatao ng kung ano-anong kasinungalingan. Ito ay dahil ba lahat ng paratang kay Pastor Apollo ay hindi totoo? For 16 days nandito kayo. Or kahit naggaano pa kayo katagal dito magstay, kahit 2 years pa kayo dito, wala talagang maglalapit sa inyo. Tandaan nyo, asan kayo nakapwesto? Nandyan kayo sa harapan ng mga kwarto ng mga kababaihan. Ako, pastoral, ilang beses nyong pinasok ang aming kwarto. Nandun kami, di ba? Pero nakita nyo kung sino ang mga frontliner ng Kingdom of Jesus Christ na number 1 na tumatayo at dumedepensa. Puros halos mga kababaihan. Ito lamang na simple na move namin na ito, na pag-stand namin dito, isa na itong patunay na wala talagang nangyayaring rape or abuses dito sa kingdom, lalo na ng mga paratang ninyo sa aming pinakamamahal na pastor. Itong naging pahayag ng isang miyembro ng pastoral ministry ukol sa mga malisyosong paratang kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ayon dito, kung totoo ang mga ibinibintang ng mga dating miyembro ng KOJC, bakit wala ni isa man lang ang lumantad o nagsumbong nung kasagsagan ng KOJC siege? Bagkus ay lahat ng tao sa compound ay ipinagtanggol at handang mabuwis ng buhay para kay Pastor Apollo. At kung inabuso pa kami dito sa kingdom, bakit ganito na lang kami katapang sa pakikipaglaban at sa pagpoprotekta namin sa aming pinakamamahal na pastor? Walang abuso po dito. Wala pong mga pang-aabuso na sa pagtayo pa lamang namin sa pagpoprotekta sa aming pinakamamahal na pastor. Isa lamang po itong patunay na wala pong karahasan, wala pong pang-aabuso na nangyayari dito, lalo na po sa mga maling paratang ninyo sa aming pinakamamahal na pastor. Andito kami from the very beginning. Kilala namin si Pastor. Yung 16 days siege ninyo dito, lumapit ba kami sa pulis at nagmakaawa? Ni-rape kami? Hindi Hindi, di ba? Ako, number 1, kung totoo yung sinasabi mo, aka Amanda, o kung sino pa diyang mga nagpo-false accuse kay Pastor, kami na number 1 na sumama sa mga pulis. Ang dami nila dito, 5,000. Pero ni isa wala kayo narinig na humingi ng tulong sa kanila at nagmakaawang isalba sila dito. Sasabihin nyo, babalik kayo dito kasi sasalba nyo kami? No need. Nakita nyo kami kung gaano kami katapang humarap sa inyo dito. Di ba? Nakita nyo ba kami na nagmakaawa sa inyo para isalba nyo kami? Hindi. Samantala, ayon naman kay Sharina Buenafe, na 2 dekada na ring nasa ilalim ng pastoral ministry, na hindi biro ang kanilang pinagdaanan noong siege. Subalit sa halip na matakot at umalis, ay buong tapang pa rin nilang ipinagtanggol si Pastor Apollo. 16 days of KOJC siege is not a joke. Halos hinostage nyo kami dito. Hindi namin magawa yung mga dapat naming usual na ginagawa dito sa loob ng sarili naming pamamahay. Hindi namin ma-practice yung belief namin kasi kinokontrol nyo yung cathedral namin. Hindi kami makapag-pray. Hindi kami makapag-conduct ng aming mga religious practices. Kahit sarili naming kwarto, hindi kami makapasok ng basta-basta kasi kontrolado nyo kami. Tapos sasabihin nyo pa, may mga ni-rape dito. 16 days, andito kayo. Etong kinauupuan ko ngayon, halos hindi malakaran sa sobrang dami nyo dito.
left, right, front, back. Even tumingala kami sa JMC. Nag-try makipag-usap sa amin. Anong narinig niyo sa amin? Justice for Pastor Kibuloy. Justice for KOJC members and workers. May lumapit ba sa inyong, oy, na-rape ako. Oy, pwedeng ako, minamolest siya ako dito. Wala! Kasi puro kasinungalingan yan. 16 days. Can you imagine? Kahit man lang sana 2 days. Kahit man lamang 2nd, 3rd, 4th, 5th. Or kahit mismo yung last day. September 8, hawak nyo lahat. Lahat ng gate namin dito, kayo nagko-control. Lahat ng lugar dito, kayo ang nakakontrol. Papasok kayo sa kwarto ng mga workers dito, kahit man lang sana kinalabit kayo. Uy, na-rape ako dito. Pero wala. Wala, di ba? Bakit? Kasi walang nangyayaring ganyan dito. Dagdag pa nito na ang tanging sinisigaw ng lahat ay hustisya para kay Pastor Apollo. Mga bagay na hinding-hindi gagawin ng mga biktima kung totoo man na may inabuso sa KOJC. Ang sinisigaw namin, hustisya. Hustisya kay Pastor. Bakit? Kasi kilala namin si Pastor. Alam namin anong pagkatao ni Pastor. Ang pinakikinggan nyo, yung iilan na nandyan na nasa inyo. Compare sa boses na nandito, na nasa loob ng kingdom, na sumisigaw ng hustisya para kay Pastor. Nagsisigaw ng hustisya dahil sa violations na ginawa nyo kay Pastor, violations na ginawa nyo sa daan-daan, libu-libong mga members na nandito. We cry for justice. During that time, September 8, na sinasabi nyo one time, big time, sabi namin sa sarili namin, this is it. This is the day na ikamamatay namin to prove our faith, to prove our loyalty to the Creator through His Son, so be it. Matapos ang naganap na pagkupkup, sa halip na reklamo ay pasasalamat at mga pangakong handang magbuwis ng buhay ang ipinarating ng mga naging bahagi ng KOJC Siege para kay Pastor Apollo. It's our badge of honor to die for our faith. Dahil kilala namin si Pastor. Alam namin kung anong ministry ito. Kaya we are willing to die for Pastor. We are willing to die for the ministry. We are willing to die for our faith. Even up to this point, Pastor still taught us to love, to be kind. Even to the point that we are being oppressed. Even to the point of those 16 days na grabe na gyud ang pang-aabuso. Pero si Pastor po ang number 1 na nagsabi sa amin to be kind to them, to love them, to pray for them. Pastor, ito lang po ang masasabi ko. No matter what happens, tatayo at tatayo po ako sa pagtanggol at gayon din po sa pagiging matapang po na isisiwalat sa buong kalibutan kung gaano po kayo kabuti sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Pastor. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI News.